Kakatapos ko nga lang maligo ng mga oras na to. Pagkatapos kong maligo, nagpunta na agad ako or dumiretso na agad ako dito sa kusina para nga magluto ng uulamin namin ngayong araw. Bali, ang ulam pala na lulutuin ko ngayon mga mamis ay pritong manok at saka sa gulay naman ay pakbet. Mga alas 8 pa lang ng umaga to mga mamis, pero kailangan ko na magluto ng ulam ng maaga kasi nga kaya ako naligo dahil kailangan kong umalis. So punta ako sa school nila Atina dahil merong general assembly or meeting kung tawagin. Kaya ito, nagluto na ako para nga pag uwi ko ay wala na akong problema, magpapahinga na lang ako. Bali yung manok, nilagyan ko lang siya ng asin, paminta, paprika at garlic powder. Hindi ko na siya nilagyan ng breading mga mamis kasi nga magastos sa mantika kapag lalagyan ko pa siya ng breading dahil nga malakas humigop ng mantika. Alam nyo naman ako nagtitipid lagi sa mantika. So habang piniprito ko nga yung manok, nagsimula na nga ako maghiwa ng iba pang gulay. Yung igigisa ko lang talaga sanang gulay mga mamis ay yung una nyong nakita na nakahiwa na kalabasa, talong at okra lang yan. Pero baka kasi mamaya may mag-comment na naman sabihin hindi pakbit yung niluto ko. Kaya ayan, lumabas ako bago ako maligo. Bumili na ako ng ampalaya pati ng sitaw. Bumili na rin ako ng kamatis kasi wala rin kaming kamatis sa rep. Hindi rin kasi ako nag-i-stock niyan kasi alam niyo naman mabilis talaga siyang mahinog ng husto. Buti na nga lang ngayon mga mamis meron na nagtitinda ng gulay dito sa amin Hindi na namin kailangan magpunta ni daddy ng palengke kung sakaling maubusan kami ng stock sa rep na wala na kaming gulay meron na kaming mabibilhan na malapit. Tapos yung presyo pa ng gulay niya hindi naman ganun kamahal, saktong-sakto lang din. Madalas kasi talaga mga mamis, kaya kami napipilitan na magpunta ng palengke kapag kailangan namin mag-stock sa rep ng mga gulay kasi nga meron dito nagtitinda sobrang mahal mga mamis, daig pa ang presyo sa Robinsons or kahit sa ang supermarkets. Hindi naman sa sobrang nagrereklamo ako mga mamis, pero kasi ramdam ko na overpriced talaga yung mga paninda niya. Siguro sinasamantala niya dahil nga yung mga katabing lugar dito ay puro subdivision. Tapos no choice talaga sa kanya bibili kasi siya lang talaga yung pinakamalapit na nagtitinda ng gulay dito. Pero ngayon, meron na mismo dito sa loob namin na sobrang lapit lang. Kaya ayun, doon na ako laging bumibili. So anyway mga mamis, mabalik na nga tayo dito sa niluluto ko. Hindi ko alam bakit ako nagrereklamo sa inyo. Hindi naman kayo yung tindero ng gulay. Ito, natapos na nga ako magluto ng ulam. At dahil gising na nga si Atina ng mga oras na to at hindi naman ako nakabili ng almusal niya, sabi ko nga ay kanin na lang ang almusal niya. Yung tilapia pala na nilagay ko dyan mga mamis, tira lang yan. Ayan yung binili kong ulam na luto nung nakaraan na huling upload ko. Diba bumili lang akong lutong ulam. Tapos may natirang tilapia si Atina, hindi ko tinapon. Sayang kasi nilagay ko sa ref. Tapos ngayon, yung uulamin ko. Kasi yung chicken kay Atina at kay daddy na lang. So dahil nga hindi pa din naman din ako nag-aalmusal itong at kakain na ako para hindi ako gutumin dun sa meeting. Nung natapos naman ako kumain mga mami, sakala ko naman ay makapag-asikaso na ako. Hindi pa pala natatapos ang trabaho ko dito sa kusina. Nag-request si Atina, gusto daw niya ng gelatin. Syempre, marupok ang mamshi panay nyo pagdating sa request ni Atina. Kaya naman ito, bumili muna ako rin sa labas ng mga ingredients panggawa or pagluto ng gelatin. Hindi naman ako masyado nagmamadali ng mga araw na to kasi nga alam niyo naman na napakalapit lang ng school ni Atina at alam ko naman na hindi naman agad magsisimula yon kung sakaling dumating ako doon. Kaya ito niluto or ginawa ko muna yung request ni Atina. Hindi rin naman kasi mahal yung mga ingredients na itong paggawa or pagluto ng gelatin kaya pinagbigyan ko na yung request niya at bukod doon ang hingi din lang naman ako kay daddy ng pambili ng mga to. Hindi ko na nga ituturo sa inyo kung paano lutuin to dahil alam ko naman lahat tayo alam na kung paano gawin to dahil napakadali lang din naman talaga nitong lutuin or gawin. Nung mga oras nga na to ay nararamdaman ko naman na naluto na siya. Pinakulo ko lang siya ng husto para sigurado nga ako na kapag lumamig siya ay titigas siya. Pag nagluluto pala ako na ito mga mamis, hindi ko sinusunod yung exact measurement kung ilang baso ng tubig ang ilalagay para nga hindi siya ganun kalambot. Imbis na 5 cups yung ilagay ko, 3.5 cup lang ang nilalagay ko kasi nga gumagamit pa ako ng condensed tsaka ng evap. Hindi na pala ako gumamit ng asukal dito mga mamis kasi kung nakita nyo naman, ginamitan ko na siya ng condensed. Baka naman magkasakit or sumakit ang lalamunan ng anak ko kakakain nito. So at naluto na nga, nag-transfer muna ako dito ng konti sa may lagayan para nga mabilis lumamig. Pagkatapos binuhos ko na dito sa may Pyrex. Fairness naman mga mamis gulaman lang to niluto ko pero nung nilagay ko dito sa Pyrex, yan lakas makasosyal. Akala mo talaga pang big time na dessert na tong ginawa ko. Tinransfer ko pala sa mga maliit na mangkok itong evap at saka yung condensed para nga pag nilagay ko sa ref ay hindi siya mag-contaminate. Kasi sabi nila ganun daw kapag may natitira kang condensed or evap dapat daw tinransfer mo sa ibang lagayan. Wala kasi ako mga garapon mga mamis kaya doon ko na lang nilagay sa mga mangkok. So finally nga mga mamis, natapos na ang trabaho ko doon sa kusina, naibigay ko na rin kay Atina yung request niyang gelatin na pinalamig kong hiwalay na lagayan. Eto at nakapagbihis na nga ako at nung mga oras na to ay gising na si daddy kasi sabi ko aalis na ako.
At syempre, dahil hindi mahilig mag-makeup ang mamshi panay nyo, sunscreen lang ay pwedeng-pwede na. Alam niyo mga mami, simula talaga nung ginamit ko tong sunscreen na to, mas confident na talaga akong lumabas. Kasi kahit pagpawisan ako, hindi ako nagmumukhang haggard. Mas lalo pa ako nagmumukhang glass skin kasi ang ganda nitong sunscreen na to. At dahil meeting nga sa school ang pupuntahan ng mamshi panay nyo mga mamis, dapat hindi ako papakabog. Dapat pak na pak ang forma ng mamshi panay niyo mga mamis na kahit walang laman ang bag at wallet na pera, dapat mukha pa rin tayong may pera. Ganon! Hindi, joke lang yan mga mamis, pinapatawa ko lang naman kayo. Syempre, pag school lang pupuntahan mga mamis, dapat talaga presentable ang suot nating mga nanay. Sabi ko naman sa inyo, kung hindi naman talaga ako, diretso papasok sa school nila Athena, hindi naman ako kailangan mag-ayos. Pero pag alam ko papasok naman ako mismo sa school nila, talagang inaayos ko naman yung sarili ko. Alam niyo mga mamis, hindi talaga ako mapormang tao. Alam niyo yan, nakikita niyo naman lagi yung suot ko dito sa mga vlog ko, lalo na kung makita niyo ako sa personal, akala niyo wala talagang nag-aalaga sa akin or nag-aaruga. Pero kapag alam ko naman na kailangan ko mag-ayos, lalo na sa isang pupuntahan kong lugar, nag-aayos naman ako. So anyway mga mamis, nandito na nga ako sa school nila Athena and buti na nga lang ay konti pa lang yung tao. Akala ko nga late na ako pero hindi na pala ako nakapag-video dito mga mamis natapos din agad yung meeting. Ayaw kasing mag-video kasi baka mamaya bawal, may makapanood, diba? Mapagalitan pa ako or mapabura pa tong video ko. Bago pala ako mga mamis, dumiretso muna ako dito sa Kai Mall kasi parang nakikrave ako sa ice cream matcha. 35 pesos lang to. Bumili lang ako, tas diretso uwi na din ako.